25 taon ng pagtitiis, nauwi sa isang malupit na pagtataksil. Habang napapakasasa si Renato sa piling ng ahas na si Mireya, ang sariling ina ni Althea ay unti-unting pinapatay sa panililang sa loob mismo ng kanilang tahanan. Akala nila ay mananatiling bulag ang isang tapat na asawa. Ngunit ang bawat patak ng luha ni Althea ay magiging lason na unti-unting uubos sa kanilang kasamaan. Ang muling pagbangon ay hindi idadaan sa sigaw, kundi sa isang matamis at madugong hustisya. Sino ang tunay na magmamay-ari ng huling halahak? Ano ba naman yung asawa mo, Renato? Amoy lupa na, amoy gamot pa. Pati itong bahay, nagmumukhang punerarya dahil sa nanay niyang hindi na mamatay-matay. Nakakasulasok na ang tumira rito. Ang boses ni Doña Theodora ay parang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Bawat salita ay may dalang lason, walang pakundangan sa damdamin ng taong pinatutungkulan. Hayaan mo na siya, Ma. Konting tiis na lang. Basta makuha natin ang pirma ng matandang yan sa papeles ng lupa sa Batangas, wala na silang puwang sa bahay na to. Itatapon ko sila sa kalsada kung saan sila nararapat. Pagod na rin akong makita ang mukha ng martir kong asawa na laging mukhang namatayan. Ang tawa ni Renato pagkatapos niyang magsalita ay tila isang malamig na haning dumaan sa batok ni Althea. Nakatayo siya sa dilim, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tray na may lamang mainit na sabaw at isang platito ng mga gamot. Ang sabaw na yon ay kanina pa niya maingat na niluluto. Tinitiyak na tama ang timpla para sa kanyang inang si Lola Dalisay na ilang araw nang hindi makakain ng maayos. Sariwa pa sa kanyang balat ang hapdi ng pagod mula sa paglalaban ng lahat ng kortina at mga damit ng biyanan. Ngunit tila mas masakit ang bawat katagang narinig niya ngayon. Ang tray na hawak niya ay unti-unting nanginig. Ang tunog ng mangkok na sumasayad sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang kanyang mga paa, na sanay sa maghapong pagtayo at paglilingkod, ay biglang nawala ng lakas. Tila naging malambot na putik na hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang katawan. Nararamdaman ni Althea ang unti-unting pag-akyat ng isang mapait na bukol sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang tray at hilingin ang paliwanag mula sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan 25 taon na ang nakalilipas. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na dahan-dahang nagkakaroon ng mga bitak, isang malalim na lamat sa bawat segundong lumilipas. Habang naalala niya ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ibinigay niya ang kanyang kabataan. Ibinenta niya ang kanyang mga alahas para sa puhunan ng negosyo ni Renato na ilang beses namang nalugi. Pinagtiisan niya ang bawat laet at pasari ni Doña Theodora. Iniisip na bahagi iyon ng pagiging isang mabuting asawa at manugang. At ngayon, sa gitna ng kanyang pinakamahirap na pagsubok, habang ang kanyang ina ay nakaratay at hindi na makausap, ang kaisa-isang tao na dapat ay sandigan niya ang siyapang nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Ang init ng sabaw na sumisingaw sa kanyang mukha ay nahaluan ng malamig na luha na nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito ang luha ng isang taong sumusuko, kundi ang luha ng isang pusong unti-unting namamanhid sa sobrang sakit. Ang bawat patak ay tila nag-iiwan ng paso sa kanyang pisingi, isang paalala na ang pagmamahal na ibinigay niya ay naging sandata na ngayon upang saktan siya ng sagad hanggang buto. Dahan-dahan, dinala ni Althea ang kanyang paningin sa saradong pinto ng silid ng kanyang ina. Mula roon ay narinig niya ang isang mahinang daing, isang tunog ng paghihirap na tila humihingi ng saklolo. Ang kanyang puso ay muling kumirot, hindi para sa sarili, kundi para sa matandang babaeng wala nang ibang kakampi kundi siya. Kung ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itatapon lamang sa basura, kung ang kanyang katapatan ay susuklian ng pagtataksil at panlilinlang, may halaga pa ba ang pananatili sa ilalim ng bubong na ito?
Hanggang kailan kailangang ubusin ng isang babae ang kanyang sarili para sa mga taong ang tingin sa kanya ay hindi asawa, kundi isang kasangkapan lamang na itatapon kapag wala ng pakinabang. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila isang malakas na alon na ayaw siyang patahimikin. Pagkatapos ng lahat ng serbisyo, pagkatapos ng lahat ng luhang kanyang ibinuhos, sino na nga ba ang natitira para kay Althea Mendoza sa loob ng tahanang tila naging isang magarang libingan? Mars, ang suwerte mo talaga kay Renato. Kahit ganito ang kalagayan ni Lola Dalisay, hindi kanya pinababayaan. Bihira na ang lalaking kasing tiyaga niya. Ang boses ni Mireya ay puno ng tamis, tila pulot na dahan-dahang dumadaloy. Ngunit para kay Althea, bawat salitang binitawan ng kanyang matalik na kaibigan ay tila kiskis ng malawang na bakal sa kanyang pandinig. Nakatayo si Mireya sa gitna ng sala, may hawak na lalagyan ng pagkain, at nakasuot ng isang manipis na bestidong tila hindi angkop para sa pagbisita sa isang may sakit. Pinilit ni Althea na iguhit ang isang ngiti sa kaning labi. Kahit na ang totoo, ay gusto na niyang isigaw ang lahat ng narinig niya kagabi. Kinuha niya ang dala ni Mireya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa kamay ng kaibigan. Doon niya naramdaman ang lamig ng pagtataksil na nakabalot sa balat ng isang anghel. Salamat, Mireya. Napaka-maalalahanin mo talaga. Pasensya ka na kung medyo magulo ang bahay. Alam mo namang hindi ako makaiwan sa kwarto ni nanay. Tugon ni Althea sa mahinang boses. Sadyang ginagaya ang dating ang tono ng isang babaeng walang malay. Lumabas si Renato mula sa kanilang silid. Bagong paligo at amoy na amoy ang mamahaling pabango na hindi naman niya karaniwang ginagamit kapag nasa bahay lang. Ang kanyang mga mata ay kaagad na nagliwanag nang makita si Mireya. Walang bakas ng pagod o pag-aalala sa kanyang mukha. Malayo sa hitsura ng isang lalaking, narinig niyang nagpaplanong itapon ang kanyang asawa sa kalsada. Oh Mireya, nandito ka pala. Buti pa ang kaibigan mo, nagagawa pang dumaan para tumulong. Samantalang ang iba rito, puro reklamo lang ang alam. Pasaringgi Renato, habang matalim na nakatingin kay Althea. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang mabigat na sapatos na tumatapak sa dibdib ni Althea. Sa harap ni Mireya, pinalalabas ni Renato na siya ang nagkukulang, na siya ang pabigat sa kanilang pagsasama. Nakita ni Althea kung paano palihim nang ngumiti si Mireya. Isang ngiting puno ng tagumpay, habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ni Renato upang ayusin ang kuwelyo nito. Hayaan mo na, Renato. Pagod lang si Althea. Alam mo naman, hindi madaling mag-alaga ng matandang ulyanin. Malambing na sabi ni Mireya. Ngunit ang salitang ulyanin ay binigkas niya ng may bahid ng pangungutya. Nanatiling tahimik si Althea habang naglalakad patungo sa kusina upang ilagay ang pagkaing dala ni Mireya. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Naririnig niya ang mahinang tawanan ng dalawa sa sala, ang bulungan na tila may sariling mundo. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Isang pakiramdam ng pagkasulasok na tila ba ang hangin sa loob ng sarili niyang bahay ay unti-unti nang nauubos. Naisipan ni Althea na pumasok muna sa kanilang silid ni Renato upang kumuha ng malinis na bimpo para sa kanyang ina. Ngunit pagtapak niya sa loob ng kwarto, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang ayos ng mga unan ay tila naiiba at ang amoy ng kwarto ay hindi ang pamilyar na amoy ng kanilang pagsasama. Yumuko si Althea upang abutin ang kanyang tsinelas sa ilalim ng kama. Ngunit may isang bagay na kumislap sa madilim na bahagi sa ilalim ng kanilang higaan. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay at kinapa ang maliit na bagay na yon. Nang mailabas niya ito sa liwanag, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Althea. Isang gintong hikaw na may hugis ng isang maliit na bituin, ang hikaw na siya mismo, ang nagregalo kay Mireya noong nakaraang kaarawan nito bilang simbolo ng kanilang walang hanggang pagkakaibigan. Ang hikaw na yon ay tila isang buhay na saksi, isang pirasong katotohanan na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan ni Renato at Mireya.
Napahigpit ang hawak ni Althea sa hikaw hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang palad. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng sugat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabagang galit na nagsisimulang sumiklab sa gitna ng kanyang pira-pirasong puso. Sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Renato na tila papalapit. "Althea, nasaan ka na ba? Bilisan mo riyan. Kailangan naming lumabas ni Mireya para asikasuhin yung mga papeles na sinasabi ko sa'yo." Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng puno ng pait. Ngunit may mga matang nagsisimula ng matutong lumaban. Ibinulsa niya ang hikaw at huminga ng malalim. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban para sa laban ng hindi pa nila alam na nagsimula na. "Bilisan mo na, Mireya. Baka biglang magising ang asawa ko at mahuli tayo rito. Hindi na dapat magtagal ang mga papeles na yan sa kabinet ng matanda." Ang boses ni Renato ay isang maugong na bulong na humahalas sa malakas na hampas ng ulan sa bubungan ng kanilang bahay sa Laguna. Sa dilim ng pasilyo, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Althea. Hawak niya ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang huling dosis ng gamot para sa kanyang ina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig ng semento. Dahan-dahan niyang sinilip ang bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Lola Dalisay. Ang munting liwanag mula sa flashlight ng cellphone ni Mireya ay gumuguhit ng mga nakakatakot na anino sa dingding. Nakita ni Althea ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng itinuring niyang kapatid, na mabilis na naghahalugog sa mga personal na gamit ng kanyang may sakit na ina. "Relax ka lang, Renato. Tulog na tulog ang martir mong asawa sa kabilang kwarto. At itong si Lola Dalisay? Siguradong himbing na himbing din dahil sa special vitamins na ibinigay ko sa kanya kanina." Sagot ni Mireya habang tumatawa ng mahina, isang tunog na mas masakit pa sa kulog na dumidagundong sa labas. "Siguraduhin mo lang na mahanap mo ang titulo ng lupa sa Batangas. Kapag nakuha na natin ang pirma ng matandang ito bago siya tuluyang malagutan ng hininga, wala nang magagawa si Althea. Itatapon ko siya sa kalsada na parang basurang walang silbi." Sawang-sawa na ako sa pagmumukha niyang laging malungkot. Dagdag ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng pot at kawalang hiyaan. Ang baso sa kamay ni Althea ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Nararamdaman niya ang matinding pait na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 25 taon, ang lalaking inaruga niya sa hirap at ginhawa, ay naghihintay na lamang sa kamatayan ng kanyang ina upang nakawin ang huling kayamanan ng kanilang pamilya. Parang may mga libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila isang latay na nagiiwan ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok sa silid at saktan ang 2 taong tila mga buwayang nagpipista sa gitna ng kanyang paghihirap. Ngunit ang kanyang katawan ay naging bato. Tila nakadikit sa malamig na pader habang pinagmamasdan ang kawalang hiyaan sa loob ng silid. Nakita ni Althea kung paano dahan-dahang hinawakan ni Mireya ang nanginginig na kamay ni Lola Dalisay, na tila ba isang buhay na laruan na wala ng laban. Ang kawalan ng malay ng kanyang ina sa ilalim ng bisa ng gamot na ipinilit sa kanya ay ang pinakamasakit na tanawing nakita ni Althea sa buong buhay niya. "Kapag nakuha na natin ang lahat, Renato, tayo naman ang magpapakasaya. Iiwan na natin ang amoy gamot na bahay na ito at ang asawa mong walang kaalam-alam." Bulong ni Mireya bago idinikit ang kanyang mga labi sa pisngi ni Renato. Isang halik na tila isang sumpa sa gitna ng kadiliman. Napahigpit ang hawak ni Althea sa pader. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa semento upang pigilan ang kanyang sarili sa pagbagsak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-unawa, ay unti-unting napuno ng isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng isang pusong namatay na sa sobrang sakit at muling isinisilang sa gitna ng galit. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naging bilang ng mga araw na ipinagkait sa kanya ang katotohanan.
Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang tanong ang naglalakbay na parang isang malamig na hangin. Hanggang kailan mananatiling biktima? Ang isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra. Kung ang mismong mga taong pinoprotektahan niya ang siyang humuhukay ng kanyang libingan, dahan-dahang umatras si Althea patungo sa dilim, ang kanyang anino ay unti-unting naglalaho sa pasilyo. Dala-dala ang isang katotohanang mas nakamamatay pa kaysa sa anumang lason. Huwag kang umarte na parang ikaw lang ang napapagod sa bahay na ito, Althea. Ang pag-aalaga sa nanay mo ay obligasyon mo. Hindi utang na loob ng pamilyang ito na dapat naming ipagpasalamat araw-araw. Ang tinig ni Doña Teodora ay tila isang malamig na hampas ng kawayan sa likod ni Althea habang siya ay abala sa pagtitimpla ng gatas ng kanyang ina sa madilim na kusina. Ang bukang liwayway ay hindi pa tuluyang sumisikat, ngunit ang bigat ng kanyang dibdib ay tila ba dala-dala na ang lahat ng dusa ng nagdaang gabi. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kutsara. Tinitiyak na hindi ito lilikha ng anumang tunog na magsisilbing metsa ng panibagong galit ng kanyang biyanan. Ang kanyang mga mata na namamaga pa mula sa mga luhang palihim niyang ibinuhos matapos masaksihan ang kataksilan ni Renato at Mireya ay nakatuon sa isang maliit na puting bote na itinago niya sa ilalim ng kanyang apron. Iyon ang botelyang nakita niyang hawak ni Mireya kagabi. Ang vitamins na sinasabi nilang nagpapatulog ng mahimbing kay Lola Dalisay. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya sa kusina, binasa ni Althea ang label. Hindi iyon bitamina. Iyon ay isang malakas na uri ng gamot na pampakalma na hindi dapat ibinibigay sa mga matatandang may sakit sa puso nang walang payo ng doktor. Ang kanyang lalamunan ay tila natutuyo. Bawat lunok ay nagdadala ng lasa ng kalawang at pait. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang pakiramdam na ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nagnanais na bumagsak at sumuko. Ngunit sa tuwing naalala niya ang daing ng kanyang ina at ang halahak ni Mireya sa gitna ng dilim, ang kanyang nanghihinang puso ay muling tumitibay, tila isang bakal na pinanday sa apoy ng pagtataksil. Narinig mo ba ako, Althea? Bingi ka na ba dahil sa sobrang pag-aalaga sa matanda niyan? Muling singhal ni Doña Teodora. Ang kanyang mga yabag sa sahig ay tila mga tunog ng martilyong ipinapako sa krus ang pasensya ni Althea. Opo, Mama. Naririnig ko po. Mahinang sagot ni Althea. Ang boses ay sadyang ginawang walang buhay upang hindi mahalata ang bagyong nagngangalit sa loob ng kanyang kaluluwa. Eksaktong pagkatapos niya magsalita, bumukas ang pinto sa harap at pumasok si Mireya, dalang isang basket ng mga sariwang prutas at isang niting tila galing sa langit. Ang kanyang ayos ay napakalinis. Tila hindi siya ang babaeng kanina lang ay naghahaluhog sa kabinet ng may sakit. Good morning, Althea. Good morning po, Tita Teodora. Napadaan ako sa palengke at naisip kong dalhan ng paboritong mangga si Lola Dalisay. Masayang bati ni Mireya. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Isang uri ng lambing na ngayon ay tila kuko ng halimaw na kumakalmot sa pandinig ni Althea. Lumapit si Mireya kay Althea at kunwari ay hinawakan ng kanyang balikat. Mars, ang dumi na ng apron mo. Hayaan mo na. Ako na ang magpapakain kay Lola Dalisay para makapagpahinga ka muna. Mukhang wala ka na namang tulog. Gusto ni Althea na ipagtabuyan ang kamay na yon. Gusto niyang isampal sa mukha ni Mireya ang botelya ng gamot na hawak niya sa ilalim ng apron. Ngunit kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang maging kasing tahimik ng gabi bago ang pagputok ng bulkang dudurog sa kanila. Salamat, Mireya. Napakabuti mo talagang kaibigan, tugon ni Althea. Ang bawat salita ay tila isang tinit na bumabara sa kanyang bibig, ngunit pinilit niyang tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Mireya. Doon, sa loob ng mga mata ng kanyang matalik na kaibigan, nakita ni Althea ang isang kislap ng pananabik, hindi para sa kalusugan ng kanyang ina, kundi para sa lupain at yaman na plano nilang nakawin. Nang makaali si Mireya patungo sa silid ni Lola Dalisay, naiwan si Althea sa harap ng kanyang biyanan. Ang presensya ni Doña Teodora
ay tila isang madilim na aninong bumabalot sa buong kusina. Isang paalala na sa bahay na ito, siya ay walang kakampi. Tingnan mo yang si Mireya. Mas mukha pa siyang asawa ni Renato kaysa sayo. Marunong mag-ayos, masayahin, at hindi puro problema ang dala. Pangungutya ni Doña Teodora habang tinitingnan ang nanlilimos na hitsura ni Alfia. Kung ako sayo, Alfia, bibilisan ko ang pag-ayos sa mga papeles na hinihingi ni Renato. Dahil kung mananatili kang ganyan, baka isang araw ay magising ka na lang na nasa labas na ng bakurang ito ang lahat ng gamit mo. Ang bawat kataga ay tila isang huling hatol na idinidikta sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Alfia sa bote ng gamot sa kanyang bulsa hanggang sa bumaon ang tahib nito sa kanyang palad. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy mula sa kanyang sugat. Ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa hapdi ng kanyang pagkatao na binaboy ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang biyanan na lumalakad palayo, isang tanong ang naiwang umaalingaw-naw sa kanyang isipan. Tila isang bulong mula sa isang anghel na may dalang espada. Hanggang kailan mo hahayaang lasunin nila ang iyong buhay bago mo matuto ng itapon ang basong puno ng kanilang kasamaan? Huwag kang hihingi ng tulong sa akin balang araw, ate, kapag napatunayan mong tama ako tungkol sa hayop na yan. Dahil sa sandaling iyon, baka wala na akong matulungan pa sa'yo. Ang mga huling salita ni Tomas, 10 taon na ang nakalilipas, ay tila isang sumpa na muling bumuhay sa pandinig ni Alfia habang siya ay nakaupo sa loob ng isang lumang simbahan. Ang amoy ng namamatay na kandila at ang alikabok sa mga lumang upuang kahoy ay tila yumayakap sa kanyang katawan, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng sariling tahanan. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, narinig ni Alfia ang tunog ng mabibigat na sapatos na humahampas sa sahig na gawa sa bato. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pintig ng puso na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bigat ng presensya ng taong yon ay sapat na upang manginig ang kanyang balikat. Nang tumabi ang lalaki sa kanya, naamoy ni Alfia ang halimuyak ng pawis, grasa at sigarilyo. Ang amoy ng isang taong nabuhay sa hirap matapos itakwil ng sariling pamilya. Dahan-dahang itinaas ni Alfia ang kanyang muka at nakita ang kanyang bunsong kapatid na si Tomas. Ang dati nitong masayahing muka ay napalitan na ng mga linya ng hinanakit at pagod. Ang mga mata ay tila naging mga bintana ng isang bahay na matagal nang iniwan ng saya. Tomas? Ang tanging salitang lumabas sa tuyong labi ni Alfia bago tuluyang gumuho ang kanyang katatagan. Bakit na yan lang, ate? Bakit kailangang maubos ka muna bago mo maalalang may kapatid ka pa? Ang boses ni Tomas ay gariit, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Ang bawat salita ni Tomas ay tila isang latay sa budhi ni Alfia. Naalala niya kung paano niya pinaniwalaan ang kasinungalingan ni Renato noon. Ang kwento na ninanakawan sila ni Tomas upang gamitin sa bisyo. Hinayaan niyang palayasin ang sarili niyang kapatid dahil sa bulag na pag-ibig sa isang lalaki ngayon ay unti-unti na rin siyang pinapatay. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na dinudurog ng malulupit na kamay ng pagsisisi. Patawad, Tomas. Patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil mas pinili ko ang taong sisira sa atin kaysa sa kaisa-isa kong kadugo. Ang hikbi ni Alfia ay tila isang malalim na daing na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Binabasa ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang bestida. Huminga ng malalim si Tomas at dahan-dahang inilabas ang isang kupas na sobre mula sa bulsa ng kanyang suot na jacket. Inilapag niya ito sa pagitan nila ni Alfia sa upuang kahoy. Hindi ako napunta rito para lang marinig ang iyong sorry, ate. Napunta ako rito dahil kailangan nating iligtas si nanay bago maging huli ang lahat. Seryosong sabi ni Tomas. Hindi lang lupa ang gustong makuha ni Renato.
Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng pamilya natin sa buhay niya. Binuksan ni Althea ang sobre nang may nanginghinig na mga daliri. Sa loob nito ay may isang lumang litrato at isang sulat na tila itinago ng mahabang panahon. Nang makita ni Althea ang nasa litrato, tila nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat. Ito ay litrato ni Renato, kasama ang isang babaeng hindi si Mireya, kundi isang babaeng may hawak na sanggol. At sa likod nito ay may nakasulat na petsang bago pa sila ikasal ni Althea. Ano ito, Tomas? Ang pabulong na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagdadala ng matinding takot. Yan ang lihim na matagal nang ibinaon ni Renato. Yan ang dahilan kung bakit kailangan niyong makuha ang lupa sa Batangas, para bayaran ang isang utang na hindi pera ang kabayaran. Sagot ni Tomas habang tumatayo na siya sa kanyang upuan. Mag-ingat ka, ate. Hindi mo alam kung gaano kadilim ang kaluluwa ng taong katabi mo sa pagtulog gabi-gabi. Habang pinagmamasdan ni Althea ang papalayong anino ng kanyang kapatid, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa likuran niya. Ang pintuan ng simbahan ay dahan-dahang gumalaw. Tila may isang taong kanina pa nakikinig sa dilim. Sino ang naglalakas loob na sundan siya sa gitna ng kanyang lihim na pakikipagkita? At ano ang tunay na ugnayan ng nakaraan ni Renato sa lupain ng kanyang ina na tila ba ang bawat ektarya nito ay dinilig ng dugo ng mga lihim na hindi pa niya natutuklasan? Ang bawat butil ng kanina isinisilbi ko sa kanila ay parang bawat piraso ng aking buhay na unti-unti nilang kinakain hanggang sa wala nang matira sa akin. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumadalay sa isipan ni Althea, habang maingat niyang inilalapag ang mainit na sinangag at tuyo sa hapagkainan. Ang halimuyak ng bawang at piniritong isda ay pumupuno sa buong kusina, isang pamilya na amoy ng tahanan na ngayon ay tila ba naging amoy ng isang bitag. Nakalubog ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang lumang apron, kung saan maingat na nakatago ang kupas na sobreng ibinigay ni Tomas. Nararamdaman niya ang kanto ng litrato na tumutusok sa kanyang balat, isang munting hapdi na nagsisilbing paalala na ang mundong kanyang ginagalawan ay isang malaking kasinungalingan. Mars, ang sarap naman itong luto mo. Sabi ko naman sa'yo, ako magagawa nito para makapag-ayos ka naman ng sarili mo. Tingnan mo ang mga kamay mo, ang rami ng kalyo. Malambing na sabi ni Mireya habang umuupo sa tabi ni Renato. Tiningnan ni Althea ang kanyang sariling mga kamay. Pula, magaspang, at may mga sugat mula sa matatapang na sabon at walang katapusang gawaing bahay. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga kamay ni Mireya. Makinis, malambot, at may suot pang mamahaling singsing na tila bahiram sa kinang ng ibang tao. Ayos lang, Mireya. Sanay na ako sa ganito. At saka, sino pa ba ang magsisilbi sa asawa ko kung hindi ako? Tugon ni Althea nang may kasamang matamis na ngiti, isang ngiting sadyang hinubog upang itago ang naglalagablab na pot sa kanyang dibdib. Umiwas ng tingin si Renato, tila naiirita sa presensya ni Althea. Tama si Mireya. Masyado kang nagpapakapagod sa mga walang kwentang bagay. Bakit hindi mo nalang asikasuhin yung mga papeles na ibinigay ko sa'yo? Iyon ang mas mahalaga. Nararamdaman ni Althea ang pang-ininig ng kanyang mga daliri habang nagsasali ng kape sa baso ni Renato. Ang bawat patak ng itim na likido ay tila ba ang pait ng kanyang mga taon ng pagtitiis. Inumpisahan ko na, Renato. Medyo nahihilo lang ako sa dami ng binabasa ko. Kaya baka bukas ay kailanganin ko ang tulong ni Mireya para maintindihan ang ilang bahagi. Mahinahong sabi ni Althea. Sa loob-loob niya, ito ang unang hakbang ng kanyang bitag, ang pakitaan sila ng kahinaan upang lalo silang maging kampante. Nakita ni Althea ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni Renato at Mireya. Isang kislap ng kasakiman ang dumaan sa kanilang mga mata, tila mga buwayang nakakita ng isang sugatang biktima. Walang problema, Mars. Alam mo namang handa akong tumulong sa'yo kahit anong oras. Masiglang sagot ni Mireya. Matapos ang almusal,
Habang nagliligpit si Althea ng mga pinagkainan, tumunog ang telepono sa sala. Mabilis itong sinagot ni Renato, ngunit hindi niya namalayan na nakatayo si Althea sa likod ng pinto ng kusina, hawak ang isang basahan na tila ba naging kasing tigas ng bato sa kanyang kamay. Hello? Oo, handa na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Mapapapirma ko ng asawa ko sa susunod na linggo. Ang lupa sa Batangas ay magiging pera na natin. Mahinang sabi ni Renato, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na dagundong ng kulog sa pandinig ni Althea. Oo, kailangan nating maibenta yun agad para mabayaran yung obligasyon natin sa pamilya sa kabilang bayan. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang obligasyong binabanggit ni Renato ay ang parehong lihim na ipinakita ni Tomas sa kanya. Ang pamilyang matagal na niyang itinatago sa dilim. Ang bawat hakbang ni Renato palayo sa telpono ay tila ba ang tunog ng pagbilang ng mga huling sandali ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam sa araw na ang lahat ng mga lihim na ito ay sasabog sa harap ng kanilang mga mukha. Sa kailaliman ng kanyang isipan, isang boses ang bumubulong. Ang asawang akala mo ay tapat, ay isa palang magnanakaw na handang sunugin ang iyong buhay para lamang mailigtas ang sarili niyang nakaraan. Althea, hindi ito simpleng benta lang. Ang lupain sa Batangas, isinakla na ito ni Renato gamit ang isang napakagandang pekeng dokumento. Ang pirma ng nanay mo rito ay halos kaparehong-kapareho ng totoo. Pero alam nating, hindi na kaya ni Lola Dalisay ang humawak ng panulat ng ganito katuwid. Ang mga salitang binitawan ni Attorney Celine Abad ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa dibdib ni Althea. Nakaupo siya sa loob ng isang malamig at tahimik na opisina, malayo sa ingay ng palengke at sa nakakasakal na amoy ng gamot sa kanilang bahay. Ang amoy ng lumang papel at bagong kintab na kahoy sa silid na iyon ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng proteksyon. Ngunit ang katotohanang nakalatag sa mesa ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang magaspang na kopya ng kasulatan. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat himaymay ng kanyang laman ay tila nagnanais na sumigaw sa tindi ng kawalang katarungan. Naalala niya ang mga gabing nakikita niyang puyat si Renato sa kanilang lamesa. Kunwari, ay gumagawa ng mga ulat para sa trabaho. Hindi pala ulat ang ginagawa nito. Buwan-buwan nitong pinag-aaralan kung paano gayahin ang bawat kurbada at bawat tuldok sa pirma ng kanyang ina. Gaano na katagal, Celine? Gaano na katagal nila akong ginagawang tanga sa loob ng sarili kong tahanan? Ang pabulong na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin, puno ng pait at pagod. Batay sa petsa ng pagsasanla, 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang ilipat ang pangalan ng ilang bahagi ng lupa sa isang kumpanyang pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Renato. Paliwanag ng abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya para sa babaeng matagal na niyang kilala bilang isang mapagmahal na asawa. At ang pera, hindi napunta sa inyo. Napunta ito sa isang bank account sa labas ng probinsya, sa ilalim ng pangalan ng isang babaeng nagngangalang, Elena Solis. Elena Solis. Ang pangalang iyon ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa puso ni Althea. Iyon ang babaeng nasa litratong ibinigay ni Tomas. Ang babaeng may hawak sa lihim na pamilya ni Renato. Ang bawat sakripisyo ni Althea, ang bawat gabing hindi siya natulog para pagsilbihan ang kanyang asawa, ay ginamit lamang ni Renato upang tustusan ang buhay ng ibang tao. Nararamdaman ni Althea ang matinding pagkahilo. Ang pakiramdam na ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong tela na paulit-ulit na pinupunit. Bawat hibla ay nagdadala ng alaala ng kanyang mga pangarap na ngayon ay naging abo na. Gusto niyang humagulgol. Gusto niyang wasakin ang lahat ng gamit sa loob ng opisina.
Ngunit ang kanyang pagkatao ay nanatiling matigas at malamig. Anong gagawin natin, Celine? Hindi ko hahayaang makuha nila ang huling alaala ng mga magulang ko, mariing sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay naglalabog ng isang kakaibang apoy. Ang apoy ng isang babaeng wala nang mawawala pa. Kailangan nating patunayan na peke ang mga pirma at patunayan ang maling paggamit ng gamot kay Lola Dalisay para mawalang bisa ang lahat. Pero mag-ingat ka, Althea. Kapag naramdaman ni Renato na kumikilos ka, baka maging marahas siya. Babala ni Attorney Celine. Paglabas ni Althea sa gusali, ang sikat ng araw sa Laguna ay tila nanunuot sa kanyang balat. Ngunit sa loob-loob niya ay nananatili ang taglamig. Habang naglalakad siya sa mataong kalsada, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Ang tunog ng mga yabag sa likuran niya ay tila sumasabay sa bawat hakbang niya. Sa tuwing titigil siya para tumingin sa mga tindahan, tumitigil din ang mga yabag na yon. Isang estranghero na nakasuot ng madilim na jacket ang nakita niyang nakasandal sa isang puno sa kanto. Tila nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang kaba sa dibdib ni Althea ay muling bumalik. Tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Inutusan ba ni Renato ang lalaking ito para bantayan siya? O may iba pa bang lihim na nagtatago sa anino ng kanyang buhay na hindi pa niya natutuklasan? Sa gitna ng malawak na mundo, naramdaman ni Althea na wala na siyang ligtas na mapupuntahan at ang tanging paraan para makaligtas ay ang harapin ang halimaw na naghihintay sa kanya sa loob ng sarili niyang pintuan. Saan ka nang galing, Althea? Kanina ka pa namin hinahanap. Sinasayang mong oras namin sa paghihintay sa iyo at ang pagkain ni Mama ay hindi pa nakahanda. Ang boses ni Renato ay umalingaw-ngaw sa tapat ng kanilang tarangkahan, kasing talim ng isang latigo na humahampas sa katahimikan ng hapon. Nakatayo siya doon, ang mga braso ay magkakrus sa kanyang dibdib, habang sa likuran niya ay nakadungaw si Doña Theodora na may bitbit na mapang-aping ngiti. Ang mga kapitbahay sa paligid ng kanilang tahimik na kalsada sa Laguna ay nagsimulang magsipaglabasan. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na naghahanap ng madadapuan. Nararamdaman ni Althea ang bigat ng mga papeles sa loob ng kanyang bag. Ang bawat pahina ay tila nagbabaga at nagpapaalala sa kanya ng katotohanang natuklasan niya sa opisina ni Attorney Celine. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibong nakakulong sa hawla na gustong kumawala. Gusto niyang isampal sa mukha ni Renato ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Daling lang ako sa palengke, Renato. May binili lang akong kailangang gamot para kay nanay. Mahinang sagot ni Althea. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Gamot? O baka naman kung saan-saan ka na naman gumagala at kinakausap ang sarili mo? Singhal ni Renato habang humahakbang palapit sa kanya. Althea, tignan mo ang sarili mo. Ang dumi ng damit mo, ang gulo ng buhok mo. Ilang beses nakikitang tulala sa kanto. Nag-aalala na ang mga kapitbahay. Baka naman namamana mo na ang sakit ng nanay mo. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang malupit na hakbang upang ilubog siya sa putik ng kahihiyan. Nakita ni Althea kung paano magpalitan ng makahulugang tingin ang mga sismosa sa tapat ng kanilang bahay. Nararamdaman niya ang matinding pait. Ang lalaking ito na nangakong poprotektahan siya, ang siya pang gumagawa ng kwento upang palabasin siyang nawawala sa sariling katinuan sa harap ng maraming tao. Hindi ako baliw, Renato. Alam ko ang ginagawa ko. Mariing sabi ni Althea, ngunit sa halip na tumigil, ay lalong tumawa ng mapait si Renato. Yan mismo ang sinasabi ng mga taong hindi na alam ang ginagawa nila. Baling ni Renato sa mga kapitbahay na nanonood. Pasensya na po kayo, mukhang pagod lang ang asawa ko. Masyado kasing dibdibin ang pag-aalaga sa biyanan ko, kaya pati ang sarili niyang isip ay naapektuhan na. Anong sinabi mo? Halos mabulunan si Althea sa galit.
Hindi niya akalain na gagamitin ni Renato ang kanyang debosyon sa ina upang sirain ang kanyang dangal. Renato, itigil mo ito! Huwag mo akong sigawan! Ang boses ni Renato ay biglang nagbago. Naging isang mababang dagundong na puno ng panganib. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at sa isang mabilis na pagkilos, itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pagdaloy habang ang lahat ay naghihintay sa pagtamaan ng kanyang palad sa pisingi ni Althea. Napapikit si Althea. Ang kanyang buong katawan ay naging matigas sa takot. Inihahanda ang sarili sa hapdi ng sampal na alam niyang matagal nang gustong gawin ni Renato. Ngunit lumipas ang ilang segundo at walang tumama sa kanyang balat. Ang tahing narinig niya ay ang mabilis na paghinga ni Renato at ang isang mahinang tunog ng pagkiskis ng mga tela. Dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita ang isang kamay na mahigpit na nakahawak sa braso ni Renato. Pinipigilan ang tangkang pananakit nito. Ito ay ang estrangerong sumusunod sa kanya kanina pa. Ang lalaking nakasuot ng madilim na jacket na ngayon ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Renato nang may kasamang matinding awtoridad. Hindi sa harap ko, at lalong hindi sa harap ng maraming tao. Ang boses ng lalaki ay malalim at kalmado, ngunit may dalang kakaibang bigat na tila ba isang babala ng isang darating na lindol. Sino ang lalaking ito na naglakas loob na harangan ang asawa niya? At bakit ang kanyang mga mata ay tila may dalang alaala na tila ba matagal na niyang kilala ang bawat lamat sa puso ni Althea? Sa gitna ng kahihiyan at gulo, isang panibagong lihim ang tila bumukas. At ang tadhana ni Althea ay muling nyanig ng isang puwersang hindi niya inaasahan. Bitawan mo ako! Sino ka ba para makialam sa usapang mag-asawa? Wala kang karapatang mangingialam sa loob ng pamamahay ko. Ang boses ni Renato ay nanginginig sa galit at hiyang nararamdaman sa harap ng mga kapitbahay. Ngunit ang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ay hindi man lang natinag. Dahan-dahan nitong binitawan ang braso ni Renato, tila ba nagtatapon ng isang maduming basahan? Isang malamig na tingin ang ipinukol nito kay Althea. Isang tingin na puno ng hindi maipaliwanag na lungkot at proteksyon. Bago ito tumalikod at mabilis na naglakad palayo, naglalaho sa anino ng paparating na gabi. Pumasok ka sa loob! Na yun din! Bulyaw ni Renato kay Althea. Ang kanyang mukha ay pulang-pula habang hinihila ang braso ng asawa patungo sa loob ng bahay. Pagpasok sa pintuan, ang bango ng masarap na hapunan na niluto ni Althea kanina ay tila naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Nararamdaman niya ang matinding tanging-inig ng kanyang mga kamay habang pilit na inaayos ang kanyang bag. Sa kabilang dako ng sala, nakita niya si Mireya na nakaupo sa tabi ni Lola Dalisay. Kunwari ay sinusubuan ito ng lugaw. Ngunit nang lumapit si Althea, napansin niya ang isang bagay na nagpakulo sa kanyang dugo. Ang lugaw na isinisilbi ni Mireya ay malamig na at may mga namumuong sebo sa ibabaw. Tila ba kanina pa ito kinuha sa ref at hindi man lang pinainit? Ang kanyang ina, na dati ay may masiglang mga mata, ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang labi ay tuyot at may bakas ng natuyong pagkain sa gilid ng bibig. Mars, ayan, busog na si Lola. Medyo mahirap lang siyang pakainin ngayon. Parang ayaw niyang lunukin yung pagkain. Masayang sabi ni Mireya habang pinupunasan ang bibig ng matanda gamit ang isang magaspang na basahan na ginagamit sa pagpupunas ng mesa. Ang puso ni Althea ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Nararamdaman niya ang matinding pagsisisi, isang matalas na kirot sa kanyang dibdib, dahil hinayaan niyang mahawakan ng mapagpanggap na kaibigang ito ang kanyang ina. Ang bawat bahid ng dumi sa mukha ni Lola Dalisay ay tila isang sumbat sa kanyang pagiging anak. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito, malamig, nanginginig, at tila ba humihingi ng tawad? Sa ilalim ng mga kuko ni Lola Dalisay, nakita ni Althea ang mga gasgas na tila ba sinubuan itong kumapit sa kung saan, bago ito tuluyang nawalan ng malay dahil sa gamot.
Ang bawat haplos ni Althea sa balat ng ina ay puno ng panata. Isang lihim na pangako na hindi na muling mauulit ang ganitong kalapas-tanganan. Ako narito, Mireya. Marami ka nang nagawa para sa amin ngayong araw. Mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na dahan-dahang tumitigas sa gitna ng apoy nang makaali si Mireya upang samahan si Renato sa sala. Mabilis na kumilos si Althea. Inilabas niya ang isang maliit at itim na kagamitan mula sa kanyang bulsa. Isang lihim na kamera na ibinigay ni Tomas sa kanya. Sa gitna ng nanghinginig na mga kamay, maingat nang inilagay ang kamera sa loob ng isang flower vase na nasa tapat mismo ng kama ni Lola Dalisay. Ang mga talulot ng tuyong rosas ay tila nagsilbing mga bantay sa kaisa-isang saksi na magpapatunay sa lahat ng kasama ang nangyayari sa loob ng silid na iyon. Habang inaayos ni Althea ang mga bulaklak, naramdaman niya ang isang patak ng luha na bumagsak sa kanyang kamay. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang pusong handa ng sumabog. Ang bawat segundo ng katahimikan sa bahay na ito ay tila ba ang katahimikan bago ang isang malakas na delubyo. Bakit kailangang sa ilalim ng sarili niyang bubong? Sa piling ng taong nangakong magmamahal sa kanya, mararamdaman ang pinakamalupit na uri ng kalungkutan. At hanggang kailan mananatiling nakatago sa anino ang katotohanan, bago ang lahat ng ito ay tuluyang lamunin ng dilim. Dahan-dahang lumingon si Althea sa pintuan, nang marinig niya ang tunog ng papalapit na mga yabag ni Renato. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala. May hawak na isang pirasong papel si Renato, at ang ngiti sa kanyang labi ay tila ba ngiti ng isang jablong handa nang kunin ang huling pag-aari ng kanyang biktima. Happy ka-25 anniversary, Althea! Tignan mo, sa kabila ng lahat ng pagsubok, nandito pa rin tayo. Isang pamilyang matatag. Ang boses ni Renato ay puno ng tamis na tila ba galing sa isang delatang arnibal. Ngunit para kay Althea, bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang malagkit na putik na dumurumi sa kanyang pandinig. Nakatayo sila sa gitna ng kanilang sala na pinalamutian ng mga bulaklak at makukulay na tela, isang paghahanda para sa isang gabing puno ng pagkukunyari. Inabot ni Renato ang isang maliit na kahon kay Althea, isang regalo na alam niyang binili lamang nito upang magpanggap sa harap ng mga bisitang mamaya ay darating. Ang kislap ng ginto sa loob ng kahon ay hindi sapat upang tabunan ang dilim na natuklasan ni Althea sa likod ng mga ngiti ng lalaking ito. Salamat, Renato. Hindi ko akalaing maaalala mo pa ito sa gitna ng pag-aayos mo ng mga papeles sa Batangas. Tugon ni Althea nang may mahinahon, ngunit makahulog ang tono. Saglit na napatigil si Renato. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumurap tila isang bumbilyang malapit ng mapundi, bago muling bumalik ang kanyang mapanlinlang na anyo. Siyempre naman, para sa atin din naman ang lahat ng ginagawa ko. Dumating ang mga bisita, mga kapitbahay na kilala sa pagiging mapanuri at mahilig sa mga kwentong buhay-buhay sa Laguna. Kasama nila si Mireya, na ngayong gabi ay tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. Nakasuot siya ng isang makinang na bestida na sadyang kumuha sa atensyon ng lahat. Siya ang punong abala, ang matalik na kaibigan na tila ba mas higit pa ang pag-aalala sa anibersaryong ito kaysa sa tunay na asawa. Naku, Mars, ang ganda-ganda mo ngayon. Bagay na bagay sa'yo ang magpahinga at mag-celebrate. Masayang bati ni Mireya habang humahalik sa pisngi ni Althea. Ang amoy ng kanyang pabango, ang pamilya na bango na naamoy ni Althea sa polo ni Renato, ay tila isang mariing sampal sa gitna ng karamihan. Nararamdaman ni Althea ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib, habang pinagmamasdan ang pakikipagtawanan ni Mireya sa mga bisita. Ang bawat halahak nito ay tila ba isang kuko na kumakalmot sa kanyang mga sugat. Nakikita niya kung paano palihim na dumidikit si Mireya kay Renato tuwing lilingon ang mga tao. Ang kanilang mga galaw ay puno ng isang lihim na ugnayan na tila ba sila ang tunay na mag-asawa sa bahay na iyon. Habang nagpapatuloy ang kainan, isang bata mula sa labas ang kumatok sa pintuan
at may iniabot na isang itim na envelope na may pangalan ni Renato. Walang nakasulat na nagpadala. Tila ba ito ay isang mensahe mula sa anino? Dahan-dahang binuksan ni Renato ang envelope sa harap ng lahat, iniisip na marahil ay isa itong pagbate mula sa isang kaibigan sa negosyo. Ngunit nang mailabas niya ang nilalaman nito, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel na hawak niya. Isang itim na rosas na tuyot, at isang maikling sulat na nakasulat sa pulang tinta. Ang mga lihim na ibinoon sa Batangas ay nagsisimula ng bumangon. Hindi lahat ng nakaratay ay tulog. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Nakita ni Althea ang panging inig ng mga daliri ni Renato habang mabilis niyang itinago ang sulat sa kanyang bulsa. Ang kaba sa mga mata ni Renato ay hindi na itago ng anumang ngiti, at sa sandaling iyon, alam ni Althea na ang kanyang pananahimik ay nagsisimula nung magkaroon ng bunga. Sino ang nagpadala ng itim na rosas na iyon? Ito ba ay mula kay Tomas? O may iba pa bang nakakaalam sa kasama ang ginagawa ni Renato at Mireya? Sa gitna ng pagdiriwang ng kanilang 25 taon ng pagsasama, naramdaman ni Althea na ang bawat pader ng bahay na ito ay nagsisimula ng gumuho, at ang tunay na unos ay hindi na mapipigilan. Hindi bale nang mawala ang lahat ng alahas ko, Renato. Basta, maumpisahan mo lang ang negosyong pangarap mo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Ang tinig ng sarili niyang gunita, mula sa mahigit 20 taon na ang nakalilipas, ay tila isang malabong alingaw-ngaw na humahaplos sa pandinig ni Althea, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga daliring wala ng kahit isang suot na ginto. Naalala niya ang gabing iyon, ang ulan na humahampas sa kanilang bintana habang ibinibigay niya kay Renato ang huling pamana ng kanyang ama, ang gintong pulseras na may mga ukit ng rosas. Ang mga mata ni Renato noon ay puno ng pangako. Mga matang tila nagsasabing siya ang reyna ng kanyang buhay. Ngunit ang katotohanan ng kasalukuyan ay mas malamig pa sa tubig na ginagamit ni Althea ngayon upang punasan ang mga paa ng kanyang ina. Sa loob ng silid na amoy alkohol at dapit hapon, tanging ang tunog ng paglubog ng bimpo sa batya ang nagbabasag sa katahimikan. Ang bawat piga ng tela ay tila ang pagpiga sa puso ni Althea. Isang pusong unti-unti nang nauubos ang dugo sa sobrang pagmamahal na nauwi sa panlilinlang. Naalala niya kung paano siya minaliit ni Doña Teodora noon mga panahong naghihirap sila, kung paano siya sinisi ni Renato sa bawat pagkakamali sa negosyo, na siya naman ang nagpundar. Ang bawat sakripisyo niya ay naging tuntungan lamang ng mga taong ito upang lalo siyang apakan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, habang iniisip na ang perang pinaghirapan niya noon ay baka doon din napunta sa pamilyang itinatago ni Renato sa kabilang bayan. Dahan-dahang inayos ni Althea ang kumot ni Lola Dalisay. Ang kanyang mga kilos ay puno ng laming, isang uri ng pag-aaruga na tila ba humihingi ng tawad sa matandang babae dahil sa pagdadala ng isang halimaw sa loob ng kanilang pamilya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbabadya ng isang himala o ng isang bagong pagdurusa. Dahan-dahang iminulat ni Lola Dalisay ang kanyang mga mata. Mga matang matagal nang nakatitig lamang sa kawalan, ngunit ngayon ay tila may dalang liwanag ng kamalayan. Nay? Nanay, naririnig mo po ba ako? Ang pabulong na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Ang labi ni Lola Dalisay ay bahagyang gumalaw. Tila may mga salitang pilit na gustong kumawala mula sa pagkakapiit sa ilalim ng epekto ng mga gamot na ibinibigay ni Mireya. Humawak ang matanda sa kamay ni Althea, isang mahigpit na kapit na tila ba isang taong nalulunod na nakakita ng isalbabida. Althea, anak. Ang paos at mahinang boses ni Lola Dalisay ay tila isang kuryenteng gumising sa buong pagkatao ni Althea. Huwag mong ibibigay.
Ang bata, si Elena. Napatigil ang paghinga ni Alfia. Ang pangalang Elena, ang parehong pangalan ng babaeng nasa litrato ni Tomas, ang babaeng lihim na katuwang ni Renato. Bakit alam ng kanyang ina ang pangalang iyon? May kinalaman ba si Lola Dalisay sa nakaraan ni Renato na hindi pa niya natutuklasan? Anong bata, Nay? Anong tungkol kay Elena? Ang mabilis na sunod-sunod na tanong ni Alfia. Ngunit ang mga mata ng kanyang ina ay muling nagsimulang pumikit. Ang lakas na ipinamalas nito ay tila isang mabilis na kislap ng kidlat na agad ding naglaho. Ang anak ni Renato, ang huling bulong ni Lola Dalisay bago ito muling bumalik sa mahimbing na pagkakatulog. Naniga si Althea sa kanyang kinauupuan. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila naging bato. Hindi lang pala basta ibang pamilya ang meron si Renato. Ang katotohanang may anak ito sa ibang babae at ang posibilidad na alam ito ng kanyang ina bago pa man ito tuluyang magkasakit ay isang sugat na tila binudburan ng asin. Sa labas ng silid, narinig ni Alfia ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang kanyang puso ay tumalon sa kaba. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at inayos ang sarili. Sino ang papasok sa silid sa oras na ito? At paano niya itatago ang bagong katotohanan ito na tila ba isang apoy na gustong sumunog sa buong kabahayan? Althea, bakit gising ka pa? Nakatitig ka na naman sa kawalan? Baka gusto mong sumunod sa yapak ng nanay mo na puro pagdedeliriyo lang ang alam. Ang tinig ni Renato ay tila isang malamig na hininga sa kanyang bato, puno ng pagkabagot at kawalang pakundangan. Pumasok siya sa silid nang hindi kumatok. Ang kanyang anino ay humahaba sa dingding. Tila isang halimaw na handang lamunin ang munting liwanag na natitira sa silid ni Lola Dalisay. Mabilis na ibinaling ni Alfia ang kanyang likod. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hinaplos niya ang kumot ng ina sa huling pagkakataon bago tumayo. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila binibitay sa narinig na pag-amin ng matanda. Isang anak. May anak si Renato sa ibang babae, habang siya ay nagpapakapagod magsilbi rito. Ang bawat sentimong ninahaw nito sa kanyang ina ay marahil pambili ng gatas, at kinabukasan ng batang kailanman ay hindi magiging kanya. Inayos ko lang ang higaan ni Nanay Renato. Medyo naging maligalig siya kanina. Mahinahong sagot ni Alfia. Ang boses ay sadyang ginawang patag. Tila isang lawa na walang kahit anong alon sa ibabaw sa kabila ng nagngangalit na bagyo sa kailaliman. Huwag mo nang masyadong pagtuunan ng pansin ang matandang yan. Wala na siyang nararamdaman. Mas mabuting asikasuhin mo ang mga papeles na ibinigay ko sa iyo. Kailangan ko yun bukas na bukas din. Utos ni Renato habang binubuksan ang cabinet sa tabi ng kama. Tila may hinahanap na hindi niya makita. Nararamdaman ni Alfia ang matinding pagkasulaso. Ang amoy ng pabango ni Renato, ang bango ng pagtataksil, ay nanunuot sa kanyang ilong. Tila laso na dahan-dahang pumapatay sa bawat magandang alaala na pilit niyang itinatago. Tumiin siya sa kanyang asawa, at sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, wala siyang nakitang pagmamahal. Ang nakikita niya ay isang estrangero, isang magnanakaw na nakasuot ng balat kayo ng isang asawa. Nang makalabas si Renato, dahan-dahang lumapit si Althea sa harap ng kanilang maliit na altar sa kanto ng silid. Doon, sa ilalim ng imahe ng Birheng Maria, ay may isang lihim na siwang sa likod ng estatwa. Inilabas niya ang isang makapal na folder, ang mga tunay na dokumentong nakuha ni Tomas at ang mga ebidensyang binuo ni Attorney Celine. Naroon ang lahat. Ang record ng bank account ni Elena, ang mga larawan ng lihim na tagpuan ni Renato at Mireya, at ang mga video mula sa itinagong kamera sa silid ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Alam ni Althea na bukas ang araw na itinakda ni Renato para sa pirmahan ng lupa. Ang buong pamilya at ang mga kinatawan ng barangay ay darating upang saksihan ang kanyang formal na pagsuko.
Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng gabi, nanalangin si Althea. Hindi para sa himala, kundi para sa lakas na huwag manginig ang kanyang kamay kapag ang katotohanan na ang humawak ng latigo. Patawad, Panginoon, kung ang puso ko ay puno ng galit. Pero ang katarungan ay hindi hihintayin ang mga taong ayaw magising. Bulong niya sa kadiliman. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Dahan-dahan niyang binuklat ang folder, tinitiyak sa huling pagkakataon ang bawat detalye. Nararamdaman niya ang presensya ni Tomas sa kabilang panig ng bayan, naghahanda rin para sa kanilang huling pagsalakay. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang bala na handang tumama sa puso ng mga taong yumurak sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang biglang paglangit-ningit ng pinto ang nagpapatigil sa kanyang mundo. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang hawak na folder. Ano yan, Althea? Bakit may hawak kang folder na hindi ko ibinigay sa'yo? Ang boses ni Renato ay naging isang mababang dagundong ng pang-anib. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa mga papel na hawak ni Althea. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang patalim na nakatutok sa leeg ni Althea. Huli na ba ang lahat? Mabubunyag na ba ang kanyang plano? Bago pa man sumikat ang araw ng paghuhukom? Ibigay mo sa akin yan, Althea. Na yan din. Huwag mo akong subukan sa oras na ito. Ang boses ni Renato ay parang pagaspas ng pakpak ng isang buwetre. Mababa, ngunit puno ng banta. Ang liwanag mula sa pasilyo ay naglalabas ng mahabang anino sa kanyang mukha, dahilan upang magmukha siyang isang estrangerong hindi kailanman nakilala ni Althea. Nararamdaman ni Althea ang bawat hibla ng kanyang kalamnan na naninigas sa takot. Ang folder na hawak niya, ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagtataksil ni Renato at Mireya, ang katotohanan tungkol kay Elena at sa kanilang anak, at ang pekeng titulo ng lupa, ay tila nagbabaga sa kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang marahas na tambol na tila gustong bumasag sa kanyang mga tadyang. Sa isang mabilis na pag-iisip, dahan-dahang ibinaba ni Althea ang folder sa paanan ng estatwa ng biren at hinarap ang kanyang asawa. Ang kanyang muka ay sadyang pinatigas. Pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga labi. Ito ba ang hinahanap mo, Renato? Ang mga dokumentong ibinigay mo sa akin? Ang boses ni Althea ay malamig at tila walang buhay. Kinuha niya ang isang folder mula sa ibabaw ng lamesa. Isang folder na sadyang inihanda niya bilang panggulo, at iniabot ito sa asawa. Binabasa ko lang ulit. Gusto ko lang siguraduhin na sa pagpirma ko bukas, magiging maayos na ang lahat. Para sa atin. Hinablot ni Renato ang folder mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang mabilis na tinitingnan ang mga pahina. Nang makitang ito nga ang mga kasulatan para sa lupa sa Batangas, dahan-dahang lumuwag ang tensyon sa kanyang balikat. Ngunit ang talim sa kanyang mga mata ay nanatili. Mabuti naman at natahuan ka na. Huwag mo na itong pakialaman muli. Matulog ka na. Malaki ang araw bukas. Mariing sabi ni Renato, bago ito tumalikod at marahas na isinara ang pinto. Naiwan si Althea sa kadiliman. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumigay at napaupo sa malamig na sahig. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila isang nakakabinging ingay sa loob ng silid. Nakuha niya ang unang pagkakataon, ngunit alam niyang ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Kinabukasan, ang bahay sa Laguna ay tila naging isang entablado ng isang malaking dula. Ang sala ay kintab na kintab, at ang amoy ng bagong luto na kakanin ay pumupuno sa hangin. Ngunit para kay Althea, ito ay amoy ng isang bitay. Naroon na ang barangay captain, ang sekretarya nito, at si Attorney Celine, na kunwari ay naroon bilang saksi para sa panig ni Renato. Si Doña Teodora ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Suot ang kanyang pinakamagarang alahas, habang si Mireya ay nakatayo sa tabi ni Renato. Suot ang isang maskara ng pag-aalala.
Ang bawat sulyap ni Mireya kay Renato ay puno ng kasabikan. Tila ba hindi na siya makapaghintay na ang huling pag-aari ni Althea ay mapunta sa kanilang mga kamay. Althea, nandito na ang lahat. Nakahanda na ang mga ballpen. Pirma mo na lang ang kulang para matapos na ang lahat ng paghihirap natin sa pag-aalaga sa nanay mo. Sabi ni Renato nang may kasamang mapanlinlang na ngiti sa harap ng mga opisyal ng barangay. Dahan-dahang lumapit si Althea sa hapagkainan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa mga nagbabagang uling. Tiningnan niya ang kanyang ina, si Lola Dalisay, na dinala nila sa sala at nakaupo sa wheelchair. Ang mga mata ng matanda ay nananatiling nakapikit. Ngunit ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng bestida ni Althea. Inilapag ni Renato ang dokumento sa harap niya. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata ng sakim, ang mga mata ng mapanghusga, at ang mga mata ng mga taong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Hinawakan ni Althea ang panulat. Naramdaman niya ang malamig na plastik nito sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Renato. Pagkatapos ay kay Mireya, at huli kay Doña Theodora. Isang mapait na alaala ng 25 taon ng pangaalipusta ang dumaan sa kanyang isipan. Althea, pirma na. Pagmamadali ni Doña Theodora. Ang boses ay puno ng pagkainip. Binitawan ni Althea ang panulat. Ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Renato. Ang kanyang mga mata ay naglalabog ng isang apoy na hindi pa kailanman nakita ng asawa. Hindi yan ang pipirmahan ko, Renato. Dahil hindi ko kailanman pipirmahan ang sarili kong kamatayan at ang pagnanahaw ninyo sa buhay ng nanay ko. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang pader na biglang gumuho. Ang mukha ni Renato ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkukunyari patungo sa isang anyo ng matinding galit at pagkabigla. Anong ibig mo sabihin, Althea? Huwag kang mag-eskandalo rito. Sigaw ni Renato. Ang kanyang boses ay naninghinig sa panganib. Ngunit bago pa makakilos si Renato, bumukas ang pinto ng bahay ng may matinding lakas. Isang lalaki ang pumasok, si Tomas, kasama ang 2 pulis. Sa kamay ni Tomas ay hawak niya ang isa pang folder. Ang folder na naglalaman ng tunay na katotohanan. Tapos na ang dula, Renato. Ang boses ni Tomas ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Dahil sa oras na ito, hindi si Althea ang aalis sa bahay na ito, kundi kayo. Hindi sapat ang salita para bayaran ang 25 taon ng panlilinlang, Renato. Ngayong hapon, hayaan nating ang katotohanan ang siyang humampas sa inyong mga mukha. Ang boses ni Althea ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng bakal at kasing talim ng isang mabisang sandata. Sa gitna ng sala, habang ang lahat ay tila estatong nakatitig, dahan-dahang inilabas ni Althea ang isang tablet mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa gitna ng hapagkainan. Anong kahibangan nito, Althea? Itigil mo ang pag-eskandalo? Pinalalabas mo lang na tama ako, na nawawala ka na sa sariling isip, ang bulyaw ni Renato. Ngunit ang pawis na namumuo sa kanyang ay nagpapakita ng isang katotohanang pilit niyang itinatago. Panoorin ninyo, ang tanging sagot ni Althea. Pinindot niya ang play button. Ang unang lumitaw sa screen ay ang malinaw na kuha mula sa lihim na kamera sa silid ni Lola Dalisay. Nakita ng lahat, ng barangay captain, ng mga pulis, at ni Doña Theodora, kung paano dahan-dahang pinupuwersa ni Mireya ang matanda na uminom ng isang madilim na likido habang ito ay nanginginig sa takot. Nakita rin ang sandaling pumasok si Renato, hindi upang tulungan ang biyanan, kundi upang halikan si Mireya sa tabi mismo ng kama ng may sakit. Isang kolektibong singhap ng pagkagimbal ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang mga kapitbahay na nakadungaw sa bintana ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Hindi totoo yan! Fake news yan! Inedit mo yan, Althea! Ang tili ni Mireya. Ang kanyang mukha ay namumutla
at ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ngunit hindi tumigil doon si Alfia. Inilapag niya ang mga medical report mula sa doktor. Ito ang resulta ng pagsusuri sa dugo ni nanay. Punong-puno siya ng sedatives na hindi nireseta. At ito naman, kinuha niya ang mga bank statement na ibinigay ni Tomas. Ang mga transaksyon ng pera mula sa isinaklang lupa patungo sa account ni Elena Solis. Ang babaeng may anak sa'yo, Renato, bago mo pa ako pakasalan. Sa bawat dokumentong inilalapag ni Alfia, ang tunog ng papel sa ibabaw ng mesa ay tila ba tunog ng isang mabigat na pinto ng kulungan na sumasara. Ang katahimikan ni Renato ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang kanyang mundo, na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pagnanakaw, ay dahan-dahang gumuho sa harap ng lahat. Renato Villanueva, Mireya Santos. May sapat na ebidensya kami para sa kasong child and elder abuse, falsification of public documents, at estafa. Ang seryosong pahayag ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Hindi maaari ito! Ang sigaw ni Doña Teodora, na ngayon ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan na ng kinang. Renato, gawin mo ang paraan. Huwag kang papayag! Sa gitna ng desperasyon, tila nawala ang huling hibla ng katinuan ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, naging kasing pula ng apoy ng impyerno. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, sinugod niya ang hapagkainan at sinipa ang silya. Ang tunog ng pagkakaladkad ng kahoy sa sahig ay tila isang babala ng isang darating na panganib. Mabilis na dinukot ni Renato ang isang matalas na kutsilyo mula sa lalagyan ng prutas sa mesa. Ang kinang ng talim nito sa ilalim ng ilaw ng sala ay nagdala ng matinding takot sa lahat ng naroroon. Walang aalis! Walang kukuha sa akin! Akin ang lupang iyon! Akin ang bahay na ito! Ang bulyaw ni Renato habang iwinawasiwas ang kutsilyo. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang tao, kundi boses ng isang cornered animal na handang pumatay upang makatakas. Itinutok niya ang kutsilyo sa direksyon ni Alfia, na nananatiling nakatayo ng matuwid, hindi natitinag sa kabila ng panganib. Ang dulo ng talim ay ilang pulgada na lamang ang layo sa dibdib ng babaeng 25 taon niyang niloko. Alfia, ikaw ang sumira sa lahat. Kung hindi kita makukuha, walang makakakuha sa akin. Ang hangin sa loob ng sala ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat tao ay napatigil, natatakot na ang anumang galaw ay maging sanhi ng isang madugong trahediya. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nakasabit sa hangin. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong lalaki upang itago ang kanyang kahihiyan? At maliligtas ba si Alfia mula sa huling hagupit ng halimaw na dating ang tinawag na asawa? Ang matalim na dulo ng kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng ilo ng sala, tila isang mapanganib na mata na nakatitig sa dibdib ni Alfia. Ang bawat paghinga ni Renato ay maugong at puno ng pot. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa desperasyon ng isang taong wala ng takasan. Ngunit sa halip na umatras, si Alfia ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Tila ba ang talim na yon ay walang kapangyarihan laban sa isang pusong matagal lang pinatay ng sakit. Sige Renato, ituloy mo. Tapusin mo ang sinimulan mo 25 taon na ang nakalilipas. Pero tandaan mo, kahit mapatay mo ako, ang katotohanan ay hinding-hindi na muling mababaon sa lupa. Ang boses ni Alfia ay malalim at walang bakas ng takot, isang malamig na hamon na nagpabagal sa bawat pintig ng puso ng mga nakasaksi. Sa isang mabilis na pagkilos na hindi inaasahan ng lahat, mabilis na sumugod si Tomas mula sa gilid. Ang mabilis na pagdakma ng mga pulis sa braso ni Renato ay nagdulot ng isang matigas na tunog ng pagkakauntog ng kanyang katawan sa sahig. Ang kutsilyo ay bumitaw sa kanyang kamay at tumalsik sa ilalim ng lamesa, lumilikha ng isang matunog na pagkiski sa semento
bago ito tuluyang huminto. Ang mga posas ay mabilis na ikinabit sa mga pulso ni Renato. Ang malamig na bakal ay tila ba ang huling hatol sa kanyang kalayaan. Sa sandaling iyon, ang halimaw na kanina lang ay nanggagalaiti ay naging isang kaawa-awang nilalang na nakadapa sa sahig, humihingal at puno ng kahihiyan sa harap ng mga kapitbahay na dati ay tinitingala siya. "Althea! Mars! Patawarin mo ako! Nadala lang ako ng tukso, alam mo namang mahal kita." Ang boses ni Mireya ay pumailan lang sa loob ng sala, puno ng pekang pagsisisi. Lumuhod siya sa paanan ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa laylayan ng bestida nito. Ang kanyang mga luha ay tila mga pekang perlas na naglalaglagan, ngunit wala nang sinumang naniniwala sa kanyang mga drama. Dahan-dahang hinila ni Althea ang kanyang bestida mula sa pagkahahawak ni Mireya. Tiningnan niya ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang babaeng nagnahaw ng kanyang asawa, nagnahaw ng kanyang kapayapaan, at nagtangkang pumatay sa kanyang ina. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagkamali, Mireya. Hindi para sa mga taong sinadya ang pumatay ng kaluluwa. Huwag mong madungisan ang pangalan ko sa marumi mong mga labi. Ang batas na sagot ni Althea bago niya tinalikuran ang nagmamakaawang kaibigan. Nakita ni Althea si Doña Teodora na nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong dahon na handa ng liparin ng hangin. Ang mga alahas nito na dati ay ipinagmamalaki ay tila naging mga kadenang bumibigat sa kanyang leeg. Wala na ang mapang-aping biyanan. Ang natira na lamang ay isang matandang babaeng iniwan ng dangal at yaman. "Tomas, dalhin mo na si nanay sa sasakyan. Ayoko nang manatili sa bahay na ito kahit isang segundo pa," utos ni Althea. Dahan-dahan nilang inilabas si Lola Dalisay sa wheelchair. Habang dumadaan sila sa pintuan, lumingon si Althea sa huling pagkakataon. Ang bahay na ito, na binuo niya sa loob ng 25 taon ng sakripisyo, ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang maggarang libingan ng kanyang mga pangarap. Ang bawat pader nito ay may bakas ng kanyang mga luha, at ang bawat sulok ay may bulong ng kanyang mga dusa. Paglabas nila sa tarangkahan, ang malamig na hangin ng gabi sa Laguna ay yumakap sa kanya. Tumingin siya sa langit at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na laya. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila ang tunog ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. "Saan tayo pupunta, ate?" tanong ni Tomas habang binubuhay ang makina ng sasakyan. "Sa Batangas, Tomas. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat at kung saan tayo muling magsisimula," sagot ni Althea habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Ang sasakyan ay dahan-dahang lumayo. Iniwan ang mga ilaw ng bahay na dati ay kulungan. Habang tumitingin si Althea sa side mirror, nakita niya ang huling sulyap ng kanyang nakaraan na unti-unting naglalaho sa dilim. Isang sulat na naiwan sa mesa na hindi pa nabubuksan ni Renato, ang tila sumasayaw sa hangin. Isang huling lihim na magpapabago sa lahat, kahit wala na si Althea roon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa mahabang kalsada ay tila bawat segundo ng aking buhay na dahan-dahan kong binabawi mula sa isang malupit na magnanakaw. Ang kaisipang ito ay tila isang mainit na yakap sa nanlalamig na puso ni Althea habang pinagmamasdan niya ang nagbabagong tanawin sa labas ng bintana. Ang mga matatayog na gusali at siksikang kabahayan ng Laguna ay unti-unti nang napapalitan ng malalawak na luntiang bukid at ang asul na guhit ng dagat sa dulo ng abot tanaw. Ang sikat ng umaga sa Batangas ay tila may dalang ibang uri ng liwanag. Isang liwanag na hindi nakakasunog kundi nagbibigay ng pag-asa. Sa likod ng sasakyan, mahimbing na natutulog si Lola Dalisay. Ang kanyang muka ay payapa na. Wala na ang mga kunot ng paghihirap na dulot ng mga gamot na pilit na ipinainom sa kanya noon. Ang mahinang pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib ay tila isang banayad na himig ng pasasalamat. Sa tabi nito ay si Tomas,
na seryosong nakatitig sa kalsada. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag at handang protektahan ang pamilyang muli niyang nabuo. Malapit na tayo, ate. Naamoy mo na ba ang alat ng dagat? Ang tanong ni Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na matagal nang hindi narinig ni Alfia. Oo, Tomas. Naamoy ko na ang laya. Tugon ni Alfia nang may kasamang malalim na paghinga. Ang hangin na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana ay amoy asin at amoy lupa. Isang pamilyar na samyo ng kanyang kabataan bago pa siya naging isang bilanggo ng sarili niyang mga pangarap. Nang makarating sila sa lumang ancestral house sa Batangas, ang bawat hakbang ni Alfia sa damuhan ay tila isang pagbabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Ang bahay ay lumana. May mga bahagi ng kahoy na inaanay at mga bintanang kapis na may lamat. Ngunit para kay Alfia, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Dito, ang bawat sulok ay hindi nagpapaalala ng panlalait ni Doña Teodora o ng pagtataksil ni Renato. Ang bawat pader ay may dalang bulong ng pagmamahal ng kanyang ama at ang halahak ng kanyang ina noong malakas pa ito. Lumipas ang ilang araw ng katahimikan at paglilinis. Habang inaayos ni Alfia ang mga gamit sa sala, isang batang lalaki mula sa bayan ang kumatok sa kanilang tarangkahan. May dala itong isang puting envelope na may selyo ng City Jail. Nararamdaman ni Althea ang biglang panginginig ng kanyang mga daliri nang makita ang sulat kamay sa ibabaw ng papel. Hindi niya kailangang buksan ang sobre upang malaman kung ano ang laman nito. Alam niyang ito ay puno ng mga pangakong napako, mga pagdadahilan na wala ng saysay, at mga pagmamakaawa ng isang lalaking nalaman na ang tunay na halaga ng kanyang nawala ng huli na ang lahat. Dahan-dahang lumabas si Althea sa beranda. Bit-bit ang sulat. Pinanood niya ang mga alon na humahampas sa mga bato sa baybayin. Ang tunog nito ay tila isang malakas na palakpakan para sa kanyang katapangan. Hinawakan niya ang dulo ng sobre at sa isang mabilis na pagkilos, dahan-dahan niya itong pinunit sa 2, pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Binitawan ni Alfia ang mga piraso ng papel. Hinayaan niyang tangayin ang mga ito ng malakas na ihip ng hangin patungo sa dagat. Ang mga salita ni Renato ay tila naging mga puting talulot na naglaho sa gitna ng malawak na asul na tubig. Wala na siyang balakbasahin ang anumang galing sa nakaraang iyon. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa mga lason ng kahapon. Ate, handa na ang merienda natin sa silong. Gising na rin si nanay at hinahanap ka. Tawag ni Tomas mula sa loob ng bahay. Ngumiti si Alfia. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Hinarap niya ang bagong buhay na naghihintay sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng katiyakan. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa tapat ng kanilang bahay. Isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ang bumaba. Ang estrangerong nagligtas sa kanya sa Laguna. Sino nga ba ang lalaking ito? At bakit tila hindi pa tapos ang tadhana sa pagitan nila? Ang kapayapaan ba na kanyang nahanap ay simula lamang ng isang bagong kabanata na hindi niya inaasahan? Ang bawat peklat sa aking puso ay hindi na tanda ng sakit, kundi mga guhit ng isang mapapatungo sa aking tunay na tahanan. Ang kaisipang ito ay tila isang banayad na kanta na humahaplos sa diwa ni Althea habang pinagmamasdan niya ang sikat ng hapon na tumatago sa mga dahon ng punong mangga sa kanilang bakuran sa Batangas. 6 na buwan na ang lumipas mula ng lisanin niya ang Laguna at ang amoy ng luma at amoy gamot na bahay ay napalitan na ng samyo ng dagat at ng mga sariwang bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Dahan-dahang lumapit ang lalaking nakasuot ng madilim na jacket, na ngayon ay nakasuot na lamang ng simpleng puting t-shirt. Siya si Gabriel. Sa nakalipas na mga buwan, nalaman ni Alfia ang katotohanan. Si Gabriel ay isang dating legal investigator na tinulungan ng ama ni Alfia noon kabataan nito. Ang kanyang pagbabantay at pagliligtas kay Alfia sa Laguna ay hindi lamang trabaho, kundi isang paraan ng pagbabayad ng utang na loob sa pamilya Mendoza. Maayos na ang mga gamit sa loob, Alfia.
Handa na ang unang 5 silid para sa mga lola na darating bukas. Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng respeto. Walang bahid ng pagmamadali o paghingi ng kapalit. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko ito masisimulan kung wala ang tulong ninyo ni Tomas, tugon ni Alfia. Tumingin siya sa karatula sa tapat ng kanilang gate. Bahay kanlungan ni Dalisay. Ang pangarap niyang makapagtayo ng isang nursing home para sa mga matatandang inabandona ay naging totoo na. Ang bawat silid ay binuo niya ng may pagmamahal. Tinitiyak na ang bawat matandang titira rito ay makakaramdam ng dignidad na muntik nang mawala sa kanyang sariling ina. Ang sakit na dinanas niya sa kamay ni Renato ay naging abono upang tumubo ang isang layuning mas malaki pa sa kanyang sarili. Sa loob ng bahay, narinig ni Alfia ang mahinang tunog ng radyo na nagpapatugtog ng isang lumang kundiman. Naroon si Lola Dalisay, nakaupo sa kanyang bagong wheelchair sa beranda. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla. Meron na itong kulay ng buhay at ang kanyang mga mata ay madalas nang nakatitig sa dagat ng may ngiti. Bagaman hindi pa tuluyang nakakabalik ang kanyang lakas, ang kanyang kaisipan ay malinaw na. Malayo sa madilim na ulap ng mga gamot ni Mireya. Althea, anak? Halika rito, tawag ni Lola Dalisay. Ang boses ay matatag na at puno ng lambing. Lumapit si Althea at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ngunit ngayon ay mahigpit na humahawak sa kanya bilang simbolo ng kanilang tagumpay. Salamat, anak. Binigyan mo ako ng pagkakataong mamatay ng may dangal, hindi sa dilim. Bulong ng matanda habang hinahaplos ang buhok ni Althea. Hindi po kayo mamamatay, Nay. Mabubuhay po tayo ng magkasama. Ang sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa luha ng kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kanilang munting selebrasyon, isang pamilyar na tunog ng paghinto ng sasakyan sa labas ng kanilang tarangkahan ang nagpapatigil sa lahat. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang banta mula sa nakaraan. Isang babae ang dahan-dahang bumaba mula sa sasakyan. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dati niyang kislap. Gusot ang damit, payat ang mukha, at ang mga mata ay puno ng matinding desperasyon. Siya si Mireya. Nakalabas siya sa pansamantalang piyansa, at ngayon ay tila isang ligaw na kaluluwang naghahanap ng mapupuntahan. Dahan-dahan itong lumapit sa rehas ng tarangkahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa bakal. Nakita ni Alfia ang pait at ang pagsisisi sa mga mata ng dating kaibigan. Ngunit nakita rin niya ang isang taong hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ang kanyang pagkatalo. Alfia, kailangan kita. Wala na akong matuluyan. Si Renato, tinalikuran na rin ako sa loob ng kulungan. Alfia, parang awa mo na. Ang boses ni Mireya ay tila isang gas-gas na plaka. Nagmamakaawa sa taong pinakasinaktan niya. Naramdaman ni Alfia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Narito ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, ang babaeng naging dahilan ng bawat gabi niyang pag-iyak. Isang kumatok sa pintuan ng kanyang bagong buhay, humihingi ng isang bagay na hindi alam ni Althea kung kaya pa niyang ibigay. Bubuksan ba niya ang pinto para sa taong naging lason sa kanyang buhay? O hahayaan niya itong lamunin ng dilim na siya rin ang gumawa? Ang huling pagsubok sa puso ni Althea ay dumating na, at ang kanyang desisyon ang magtatakda kung siya ba ay tuluyan nang malaya mula sa kadena ng nakaraan. Nanatiling nakatitig si Althea sa mga nangangatog na kamay ni Mireya na nakakapit sa rehas ng kanilang tarangkahan. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ng babaeng dati ay itinuring niyang kapatid ay tila ba isang huling pagtatangka na muling pasukin ang isang buhay na siya rin ang sumira. Sa kabilang panig ng bakuran, naroon si Gabriel at Tomas, handang kumilos sa isang senyas lamang ni Althea. Ngunit ang kanilang mga anino ay nanatiling tahimik. Hinihintay ang huling hatol ng isang pusong, matagal lang pinanday ng pait. Dahan-dahang humakbang si Althea patungo sa gate.
Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa tuyong damuhan ay tila ba ang tunog ng paglipas ng panahon. Mabagal, tiyak, at puno ng bigat. Nang makarating siya sa harap ni Mireya, hindi galit ang makikita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na kawalan. Ang pot na dati ay sumusunog sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang uri ng kapayapaang tanging. Ang mga taong nakalaya lamang ang nakakaalam. Althea, kahit konting tulong lang, nagmamakaawa ako. Ang pabulong na daing ni Mireya, ang kanyang tinig, ay tila ba isang hangin na nagdadala ng alikabok ng nakaraan? Binigyan mo ako ng 25 taon ng pagkakataon na mahalin ka bilang kapatid, Mireya. Pero tinapos mo ang lahat ng iyon sa loob ng isang gabi sa silid ng nanay ko. Ang boses ni Althea ay naging isang malamig na pader na hindi na kailanman matitibag. Kumuha siya ng isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at iniyabot ito sa pagitan ng mga rehas. Heto ang sapat na halaga para makapagsimula ka sa malayo. Yan ang huling utang na loob ko sa pagkakaibig ang ikaw mismo ang pumatay. Huwag mo na kailanman susubukang bumalik sa lugar na ito. Dahil ang pintuan ng buhay ko ay matagal na ring isinara ng katarungan. Binitawan ni Althea ang sobre, at hindi na lumingon pa nang marinig niya ang hikbi ni Mireya na unti-unting lumalayo, kasabay ng tunog ng papalayong sasakyan. Doon, sa tapat ng malawak na asul na dagat ng Batangas, tuluyan ang pinunit ni Althea ang huling pahina ng kanyang dusa. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng hapon ay banayad na tumatama sa mga puting kurtina ng bahay kanlungan ni Dalisay. Ang amoy ng sariwang nilagang luya at bagong pitas na sampagwita ay pumupuno sa buong gusali. Naririnig ang mahinang tawanan ng mga matatandang naninirahan doon. Mga lola na dati ay walang mapuntahan, ngunit ngayon ay meron ng pamilyang nakikinig sa kanilang mga kwento. Nakatayo si Althea sa beranda, habang pinagmamasdan si Lola Dalisay, na mahimbing na natutulog sa ilalim ng lilim ng punong mangga. Ang kapayapaan sa mukha ng kanyang ina, ang pinakamalaking kayamanan na nakamit ni Althea. Sa tabi niya, lumapit si Gabriel, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Walang mga salitang kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa at ng isang uri ng pagmamahal na hindi nagmamadali. Isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng respeto at paghilom. Nalaman ni Althea na si Renato ay nananatili sa loob ng kulungan, unti-unting kinakain ng pagsisisi at ng katotohanang ang lahat ng kanyang ninakaw ay hindi sapat upang mabili ang kanyang kapatawaran. Si Doña Teodora naman ay naiwan sa isang maliit na paupahang kwarto, namumuhay sa alaala ng yaman na kailanman ay hindi na babalik. Ang hustisya ay tila isang dahan-dahang agos ng tubig na sa dulo ay naglilinis sa bawat dumi ng kasamaan. Napangiti si Althea habang nararamdaman ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang pisingi. Napatawad na ba niya? Oo, ngunit hindi ang mga taong sumira sa kanya, kundi ang kanyang sarili. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mabuti, sa pagiging masyadong tapat, at sa pag-aakalang ang sakripisyo ay sapat na upang maging masaya. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nahanap sa paglimot, kundi sa pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi ng kanyang kagandahan. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw na tila kristal. Ang isang babae ay maaaring manahimik, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay ang pagtitipon ng lakas para sa isang muling pagbangon na dudurog sa bawat pader ng pang-aapi. Sa dulo ng lahat, ang pag-ibig sa sarili at sa pamilya, ang siyang tunay na angkla na magliligtas sa atin sa gitna ng pinakamalakas na unos. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kanyang tasa at hinawakan ang kamay ni Gabriel. Tumingin siya sa malawak na karagatan kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay ng ginto at rosas sa langit. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil sa bawat dapit hapon,
May pangako ng isang bagong bukang liwayway na puno ng pag-asa, katarungan at tunay na ligaya.